Simulan na natin. Hanggang sa isang araw, habang abala siya sa kanyang manok sa kulungan, meron siyang narinig ng boses ng isang lalaki. Ayo, kaibigang Chris. Magandang umaga ho. Nandyan ho ba kayo? Wika ng lalaki sa labas na pamilyar sa kanya. Nang marinig naman ito ni Chris, kaagad niyang isinara ang kulungan ng mga manok at saka umikot sa kanilang bahay. Nasa likod kasi siya eh. Pagkakita niya dito, tama nga siya ng hinala. Ito pala ang lolo ni Rex, yung pinagkukuhaan nila ng tuba noon. Oh, Mang Ambo, ikaw pala. Pasok. Magkakape tayo, Manong. Ay, wag na iho. Ako na nga ang may kailangan. Makikikape pa ako sa'yo. Sus, ikaw talaga, Manoy eh. O siya, anong dahilan ba't napasugod kayo ng maaga rito? Crash, tatapatin na kita. Kung wala naman kayong ginagawa ngayon, pwede bang maimbitahan kita sa aking tahanan? Yung kaibigan mo kasi, ilang buwan nang binabarang. Ho? Sinong binabarang, Manong? Si Rex, iho. Kung saan-saan na kami humingi ng tulong. Sa kasamang palad, hindi talaga siya gumagaling. Kung kaya't bago pa siya mawala, magawa mo naman siyang madalaw. Alam ko kasing kahit papaano eh, may nalalaman ka sa mga nalalaman ng lolo mo. Kaya nagbabaka sakali ako na sana matulungan mo ang kaibigan mo. Sige po. Bakit naman hindi eh, kaibigan ko yung apo nyo. May kukunin lang ako sa loob ha. Maghintay kayo dyan. Wala naman siyang gagawin nung maghapon dahil nagkataong araw yun ng Sabado. Habang naglalakad silang dalawa, tinanong niya si Mang Ambo. Manong, paano nyo nalamang binarang si Rex? May nalalaman ba kayo o may palatandaan? Sa katunayan, iho, marami na akong nakikitang kakaiba kay Rex. Ilang beses namin siyang nakitaang dumura ng ipis at bungkus ng mga uod. Kapag umihi din ito nakakaramdam ito ng kakaibang bagay na gumagalaw sa kanyang pantok. At dahil sa nangyari sa kanya, bumaba ng husto ang timbang nito. Hindi na rin ito nakapaglakad kung hindi inalalayan. At kahit gano'n na ang estado niya, nagpapasalamat pa rin kami dahil hindi pa binabawi ng Panginoon ang aking apo. Hanggat nabubuhay at humihinga ang aking apo, iho, magkakaroon pa rin ako ng pag-asa. Nang marinig yun ni Chris, tumulo rin naman ang luha niya sa mga mata. Dahil kagaya niya, isa ring ulila si Rex sa mga magulang at ang lolo at lola lang niya ang kasama sa buhay. Base sa narinig ko sa iyo, Manong, binarang nga si Rex. Pero nakapagtatakang buhay pa ang kaibigan ko. Kahit isang buwan na ang nakalipas. Ito lang ang duda ko, Manong. Pwedeng walang balak na patayin ng mababarang ang kaibigan ko. Maaring binigyan lang ito ng parusa kung anuman ang ginawa nitong kasalanan sa mambabarang. Pero malabo po yan, iho. Dahil wala naman kaming kaaway sa baryo. Lolo Ambo, kahit wala kayong kaaway,
Kung sa sabungan, di ba sabungero din si Rex? Kung matipuhan kayo ng mga demonyo, umambabarang na yan. Magkakaproblema ho talaga tayo. Kaibigan ko si Rex. Palagi din itong kasama nila Tuper sa mga sabungan. Baka meron itong nakaengkwentro. Lumipas ang mga minuto. Narating na nga nila ang bahay ni Lolo Ambo. Nadatnan nila ang asawa ni Lolo Ambo na nagdidilig ng halaman sa labas na siyang agad nitong itinigil nang maramdaman nito ang kanilang pagdating. Pagpasok nila sa bahay nito, agad naman nilang napansin ang kalunos-lunos niyang kaibigan na nakaratay sa isang papag. Hindi rin niya inaasahan na naroon din pala sa bahay ni Rex ang dalawa pa niyang mga kaibigan. Chris, kaibigan, ito na ang kalagayan ng barkada natin. Uy, Tuper, Carlo, andyan din pala kayo dyan ah. Musta dito? Wika ni Chris. Oo, Chris. Araw-araw kaming dumadalaw dito. Wika din naman ni Carlo. Pasensya na kayo mga kaibigan. Dahil hindi ko na malayang ganito na pala ang sinapit ng isang barkada natin. Wala yun, Chris. Ayos lang kami. Naintindihan naman namin kung ano ang pinagkakaabalahan mo eh. Wika naman ni Carlo. Pagtingin niya kay Rex, nasipat niyang tumitig din ito sa kanya. Ngumiti pa rin ito habang kahit hindi na makagalaw. Halos wala itong kakayahang gumalaw na para bang naghintay na lamang ito ng kanyang kamatayan. Dahil sa naabutan noon ni Chris, agad namang nag-init ang kanyang dugo dahil sa ginawa ng mambabarang dito. Paglapit niya sa kanyang kaibigan, agad naman niya itong inusalan ng pampuder pangpaligtasan upang hindi niya magawang maapektahan ang kaluluwa nito kapag inumpisa na niya ang kauna-unahan niyang gagawin. Chris, anong gagawin mo? Gagamutin mo ba ang kaibigan natin? Pambihira naman oh. Manggagamot ka na pala ngayon. Kaya pala nawala ka ng ilang linggo, Chris. Dahil yun palang pinagkakabalan mo. Shh! Tahimik muna. Hindi ako manggagamot. Tinitingnan ko lang. Matapos niyang mag-usal, agad naman niyang kinuha ang mga gamit ng lolo niya upang palabasin ang mga insekto sa katawan nito. Ang una niyang ginawa noon, hinilot-hilot niya ito ng isang langis na galing din sa baol ng lolo niya. Ginawa niya ang mga bagay na yon para mapalabas ang mga insektong sumuot sa laman nito. Pinakiramdaman rin niya ang bawat kalamnan nito para matukoy ang anumang bahaging katawan nito na merong itlog ng mga insekto. Hindi na muna niya kinumpronta ang mambabarang dahil sa ito ang pakauna-unahan niyang gagawin. Lumipas lang ang isang oras. Natapos na nga niya ang paghihilot. Lolo Ambo, mamaya ko na naman siya hilutin para makapagpahinga rin ang kanyang katawan. Tumango lang naman ang lolo ni Rex habang walang imik sa sulok. Tanging panonood na lamang ang nagawa ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa gulat na gulat ito sa kanya na tila
umaakto siyang isang manggagamot. Hanggang sa kinuha na niya ang isang tipak ng tawas na kulay itim na punong-puno ng mga dasal. Binababa din niya ito sa tubig upang matunaw. Nang makita niyang matunaw na ito, nanlaki ang mga mata ng kaibigan niya nang ipainom niya ito kay Rex. "Tulungan niyo ako mga kaibigan. Tulungan niyo ako para mapainom ang tubig na ito. Ito kasi ang bili ni Lolo eh." "Sige Chris, tulungan ka namin." Dali-dali din naman siyang tinulungan ng mga kaibigan niya, pati na yung lolo ni Rex. Matapos nilang ipainom ito, ay doon na nagsimulang magkaramdam ng sakit ng tiyan si Rex. Lumiyad-liyad ito. Na tila may gumagalaw na bagay sa loob ng tiyan nito. Hinayaan lang ito ni Chris dahil alam niya na nalalaso na ito o yung mga insekto sa loob nun. Nang maya-maya lang, nagimbal silang lahat nang makita nilang umihi ito ng halos isang pitsil ng tubig na merong kasamang maliliit na linta. "Chris, ano yan? May mga linta." "Diyos ko, linta nga ang inihi niya. Grabe!" Reaksyon ng mga tao na nasa loob ng kanilang bahay. Ayan ang nararamdam niyang gumagalaw sa kanyang pantok. Maaring ito ang kagagawa ng mambabarang. Pwede nang linisin ang mga insekto, Manong. Sunugin niyo sa pinagbabagang balat o balat ng niyog, Manong. Abiso nitong si Chris sa mga kasama niya sa loob. Doon napagtanto ni Chris na unti-unti nang gumagana ang kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. "Manong Ambo, may mga uod na lumalabas sa tinga ni Rex." Sambulat ni Chris na siyang ikinaalarma ng mga kaibigan niya. "Yan na ang epekto ng tawas na ininom niya. Sana lumalabas pa ang iba sa mga ito," wika niya. Maya-maya lang, wala nang ginawa si Chris, kundi hintayin pa ang pagsibadbadan o paglabas ng ibang mga insekto. Lahat ng mga insekto, hinuhuli at sinusunog sa kalan. "Sunugin niyo ang lahat dahil maaring makabalik pa ito sa mambabarang," wika niya. Maya-maya lang, nalinis na ang lahat ng kalat. Bagaman may mga itlog pang natitira sa katawan niya sa loob, hindi na yan magtatagal. "Salamat naman kung ganun, iho. Hindi talaga kami nagkakamaling lumapit sa iyo." "Walang anuman, Lolo Ambo. Basta't ipangako niyo sa akin na huwag niyong ipagkakalat sa iba ang aking ginawa. Hindi po ako manggagamot, Manong," sagot naman ni Chris. Pagsapit ng tanghali, halos hindi naman mamayaw ang pamilya sa pagkatuwa nang makita nila si Rex na unti-unti nang gumaling kahit papano. "Iho, Chris, ayos na ba siya?" "Oo, Lolo Ambo. Pero may mga bagay pa akong gagawin para tuluyan na siyang gumaling at para hindi na siya balikan." Kasabay ng mga sinabi niya ay ang pag-ihip niya ng mga dasal sa bunbunan nito. Kumuha din siya ng isang hibla ng buhok nito upang sunugin sa kamangyan na mayroong tawas. Ginawa ito ni Chris upang sa gayoy magawa niyang matukoy ang kinaroroonan ng mambabarang. "Pag mahuli ko lang tong mambabarang na to,
Hindi ko ito pakikitaan ng awa. Dito sa mga karumal-dumal nitong ginawa. Wika niya sa harapan ng mga lulo nitong si Rex. Pagsapit ng gabi nung mismong araw, doon niya nalaman na kababaryo lang pala ni Rex ang bumibiktima dito. Ang labis lang niyang ipinagtataka kung bakit hindi ito nahalata ng lulo ni Rex. Kinabukasan ng linggo, doon niya napag-isipan na dumayo ng sabong sa baryo. Malapit lang kasi sa gaganapang sabong ang nasabing baryo, kung kaya't sakto ito sa gagawin niyang pagmamasid. Umagang-umaga pa lang, naroon na sa kanyang bahay ang dalawa niyang kaibigan, si Tuper at Carlo. "Pare, Chris, andyan ka ba?" Wika ni Tuper. Pagbungat nito sa bakuran nila. "Oy, mga pre, tuloy lang kayo." "Mukhang mapapalaban tayo ngayon ah. Handang-handa na yung mga gamit mo sa ruweda." "Ganyan talaga pare. Matagal rin akong hindi nagsasabong eh. Kaya natatakam na rin akong kumain ng bihag. Sana suswertehin tayo." "Yosh, ganyan din naman ang pupuntahan yan mamaya. Kunwari ka pa, Chris." Sabat naman ni Chris. "Loko ka talaga, Loyo. Oo nga pala. Kamusta na si Rex? Nakita niyo ba kanina?" "Oo paring Chris. Nakakalakad na yun eh. Yun nga lang hanggang bakuran pa nila. Hindi pa talaga bumalik sa katawan niya ang lakas niya dati. Pero malaking pinagbabago niya. Gusto nga nung sumama sa amin papunta rito eh. Kaya lang, hindi niya kaya. Mababasa mo talaga sa mga mata niya." "Matindi ang pinagdaanan ng isang yun ah. Humanda talaga sa akin yung mababarang na yan. Hihingi lang sana ako ng pabor sa inyo. Papayag ba kayo?" "Ano yun, Chris? Magsasabi ka lang." "Wag na lang pala. Madadamay lang kayo rito eh. Tara na nga. Mas magandang mauna tayo para makapwesto." "Uy, parang tanga naman to. Sabihin mo na. Ano, susugurin natin yung mambabarang?" "Oo nga, Chris. Magkaibigan naman tayo kaya magtulungan tayo." Sabat naman nitong si Carlo. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Pero bago natin simulan, sana walang mag-skip ulit ng sa ads natin. Yun lang. Simulan na natin. Basta, tandaan nyo, hindi lang sabong ang pakay natin doon. Mula sa labas ng baryo at maging sa loob, ay hahanapin natin ang lahi ng mambabarang nagumambala kay Rex. Paano naman natin hanapin yung mambabarang? Tsaka, hindi natin alam kung paano malaman kung mambabarang nga ba ang kausap natin. Sagot naman nitong si Carlo. Ako na ang gagawa sa mga bagay na yan. Basta nga samahan niyo lang ako. Nang mga oras na yon, ay kasalukuyan ng naglalakbay ang magbarkada patungo sa baryo kung saan magaganap ang sabong. At habang naglalakad sila, nakasilay itong si Chris ng isang lalaking nakasakay ng kalabaw. Nung una hindi niya ito pinapansin dahil pangkaraniwang lamang ang sa kanila na makakita ng mga mamumundok na may dalang kalabaw. Subalit sa pagkakataong yon, iba ang nararamdaman ni Chris. Dahil nanatiling nakatayo lang ang kalabaw sa kinaroroonan nito, habang yung nakasakay dito nakatitig lang sa kanila. Hindi mo makikitaan ng paggalaw ang mga ito, maging yung lalaking nakasakay dito.
Hindi ito napansin ng mga kasama niya, kaya nilagpasan lang nila ang lalaki. Nang makarating na sila sa baryo kung saan naganap ang sabong, pabagal naman ang pabagal ang kanilang paglalakad. Bukod sa nagmamasid sila sa mga paparating din ng mga sabungero, meron na namang napansin itong si Chris. Dahil muli na naman niyang nakita yung lalaking nakasakay ng kalabaw kanina, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nakatitig lang ito sa kanila. Ang labis niyang ipinagtataka kung papaano ito napunta doon. Gawa ng sa kabilang bundok pa nila yun nakita eh. At ang masakla pa, bago sila makarating sa sabungan, nakita pa nila ito sa kabilang bundok kung saan ito nakatayo noon. Ang naisip nitong si Chris, baka talagang sila ang pakay ng nilalang na yun. Hindi lang niya alam kung ito ba'y bumarang sa kaibigan niyang ginamot niya o isa ito sa mga kalahi na napatay niyang mga aswang. Bago sila pumasok sa maraming tao, binilinan niya ng babala ang mga kaibigan niya. Mga kaibigan, bantayan niyo ng maigi ang bawat isa niyo at saka huwag kayong maghihiwalay. Wika niya dito nang siyang ipinagtataka ng mga kasama niya. Ha? Bakit kami mag-iingat? May kalaban ba tayo rito? Sagot ni Tupper habang palingon-lingon. Wala naman. Pero nakita ko ang mga manlalasong pumasok dito. Baka isa kayo sa madali ng mga yan. Mahirap na. Huwag kayong tatanggap kung may aalok sa inyo ng inumin. Dahil sa sinabi niya, naging seryoso ang mga ito. Magaman naguguluhan ang mga ito, tumango na lamang sila at sinunod ang bilin niya. Sinabi niya ang mga bagay na yon upang kahit papano'y maging alerto ang mga ito. Ang estilo ng sabungan na yon ay walang kahit na anong bakod ang nakaharang sa bawat paligid. Balik kapag may maglalaban, kusang gagawa ng bilog ang mga tao at doon sa gitna ang may mga manok na magtatari na. Habang nagmamasid itong tatlo sa mga kapwa sabungero, ay sinabayan naman nila ito ng pagtagay ng tuba. Bakas ni Chris ang tuwa ng dalawang kaibigan niya dahil sa wakas, muli na naman siyang nakasama ng mga ito. Pero kabaliktaran ito kay Chris dahil habang paparami ng paparami ang mga tao, ay papalakas naman ng kalubog ng dibdib niya. Naramdaman niya kasi ang bawat tangan ng mga taong nadapo sa lugar. Meron din siyang nararamdamang mabigat na presensya sa paligid na sa pagkakaalam niya, isa ito sa mga huklubang nakikihalubilo sa mga ordinaryong mga tao. Ngunit kahit gano'n na ang mga nangyari sa kanyang paligid, pilit naman niyang itinago ang presensya ng kambal niyang mutya. Sa tulong na rin ng gabay niyang mutya, nagawa itong makontrol ni Chris. Lumipas ang mga minuto. Aliw na aliw talaga ang magkakaibigan sa mga manok ng dayo. Bukod sa magaganda ang klase nito, talagang malalakas din sa bitaw ang mga ito. At habang tuloy sila sa inuman, nakatali naman ang dalawang tandang nila malapit sa kanilang iniinuman. Wala pa silang balak na lumaban noon dahil uubusin na muna nila ang tubang kanilang pinagtutulungang inumin. Nang may biglang lumapit sa kanila na dalawang lalaki na sa pagkakaalam nila, kararatig baryo lang nila ito.
Ang isa sa mga ito ay may hawak na manok at ito din yung lumapit ng bahagya sa kanila. Oy! Mukhang nagkakasayahan kayo dyan ah. Masarap ba yung tuba ni Mang Pulino? Wika ng isa sa mga ito. Siyempre kahit hindi naman nila ito kaibigan o kakilala, sumagot sila. Inalok nila ito ng isang basong tuba. Ang sabi ni Tuper, ay, masarap nga yung tuba nila dito eh. Tagay ka muna. Tanggapin na sana yun ng lalaki. Ngunit bagya itong sinagi ng kasama nito. Ay, wag muna. Wala pa kasi akong kain eh. Sayang, mamaya na lang. Teka, manok nyo ba tong nakatali dito? Sabay birit nito ng mga katagang yon. Siyempre parang napahiya yung kaibigan ni Chris. Kasi ang akala niya, iinom yun. Tapos tatanggi pala. Sa amin nga yan. Sagot ni Tuper. Pero itong si Chris, iba na ang nararamdaman niya sa dalawang yon. Parang sila talaga ang sadya ng mga ito. Kasi kung naganap lang ito ng mapataran ng mga manok nila, dapat doon pa lang sa bungad ng sabungan, meron na silang nahanap. Pero sinadya pa talaga sila na naroon sa pinakadulo ng nag-iinuman. Baka pwede itong aming alimbuyugin dyan sa talisain nyo. Hindi naman magkakalayo ang tindig nito, hindi ba? Wika ng lalaki. Alam ni Chris na yun ang pakay ng mga ito na dapat kanina pa nila itong sinabi. May inaaliw-aliw pa sila. Siyempre para hindi naman mahalata ang kanilang gagawin. Tumitig lang naman si Tuper kay Chris na tila naghihintay sa kanyang sasabihin. Ano pare? Mukhang kursonada nila itong talisain mo. Kinuha ni Carlo yung tandang at saka ibinigay kay Chris. Nang mahawakan na niya ang tandang, nakita niyang hindi naman nagkakalayo ang tindig ng mga ito. Mukhang pwede na rin. Matangad lang ng konti yung sa inyo pero pwede na. Sagot naman ni Chris. Sige. Magkikita na lang tayo sa gitna kung maglalaban na. Teka. Bukod sa pusta ha, may pusta din tayo dito sa labas. Pwedeng hawakan mo na. Ito, pusta natin. Wika nito sabay abot kay Chris ng salaping nakabalot. Dahil sa harap-harapan itong inabot sa kanya, kung kaya't kinuha na lang niya ito. Pagbuklat niya sa perang nakalukot, meron siyang nasipat na isang putol na kandilang itim sa gitna nito. Dahil sa gulat niya, nabitawan niya ang bagay na yon. Dahil sa biglang umalingasaw ang napakabahong amoy nito. Ayon sa kanya, malintulad ito sa dugong pinatigas. Hindi niya alam kung sinadya ba yun nung nagbigay sa kanya o sadyang nasama lang yun doon. Pero napaka-imposibleng napasama lang yun doon. Gawa ng maigi itong nakabalot sa loob. Sana yung lalaking nagbigay ng pera? Tanong niya sa mga kasama niya. Wala na. Umalis na, bakit? Kulang ba yung pusta? Sagot nitong si Carlo. Wala naman. Sagot niya upang hindi na ito magtataka. Makalipas ang mga minuto, nakatayo na sila sa paglalabanan ng mga manok. Ilang minuto pa ang paghihintay. Dumating na din yung makakalaban nila. Subalit iba ang kasama ng lalaking lumapit sa kanila at pamilyar kay Chris.
ito yung lalaking nakasakay sa kalabaw kanina. Meron pala itong mahabang balbas at mahabang buhok na nakatali. Pare, hindi mo ba nakita yung lalaki na yan kanina sa daan? Doon sa kabilang bundok? Ha? Saan? Yang lalaking mahaba ba ang balbas? Oo. Nakita ko yan kanina sa kabilang bundok. Hindi ko nakita. Baka mananabong din yan gaya natin. Hindi na siya muling nagtanong pa kasi hindi naman naintindihan ng kaibigan niya. Nang mga oras na yon, napagtanto niyang isang patibong ang ginawa ng grupo. Maaring kanina pa silang minamanmana ng mga ito at alam ni Chris na meron itong ginawang kakaiba. At dahil doon ay kaagad niyang tinawag ang 3 susi ng mga kargadang dasal niya. Bago pa mag-umpisa ang laban, matagumpay naman niyang nagawa ang proseso. Hanggang sa mag-umpisa na ang kanilang laban. Pagbitaw ng 2 panabong, agad namang naunahan ang kalaban. Halos wala ng silbi ang pangalawang lipad nito dahil kaagad nang sumubasob ang kalaban sa lupa. Nagtataka itong si Chris noon kung bakit wala namang kahirap-hirap ang laban na yon. Inaakala pa naman niyang magiging maapoy ang laban, subalit sa isang idlap lang, kaagad tumaob ang kalaban na yon. At sa isip-isip niya kung ano ang silbi ng amoy dugong bagay na binigay sa kanya. Iniisip na lang niyang baka hindi sinasadya ng lalaki ang mapasama ang bagay na yun doon sa pusta at walang kinalaman yung mga espiritual na aspeto. Ngunit hindi talaga tanggapin ng kanyang utak. Gawa ng bakit biglang napunta yung lalaki doon sa tapat ng sabungan. Matapos nga ang laban, hindi na nagpakita yung dalawa. Yung lalaking mahaba ang balbas lang ang naiwan sa loob. Hanggang sa lumabas na rin yon. At bigla na lang naglaho ang mga ito na para bang mga bula. Dahil sa mga pangyayari, halos hindi umimik itong si Chris paglabas nila ng sabungan. Gawa ng naguguluhan pa rin siya. Hanggang sa niyaya niya ang mga kaibigan niyang ilaban ulit yung pangalawa nilang manok.